Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Sigurado ka ba dyan, Lara? Tanong ko sa babae. Dumating ako sa mansyon at agad ditong hinila ako papunta sa library. Nakahanda ang mahigit 20 na libro sa pahabang mesa. May bond paper na pinagsulatan ng mga salitang kailangan ko raw hanapin ang ibig sabihin. Oo, gusto mo bang tulungan kita? Nagpunta naman si boss sa kabilang isla. Alok nito sa akin. Hindi na, kaya ko na to. Para ko namang dinaya si Boss Emmanuel kapag ginawa ko yan, di ba? Madali lang to, kayang-kaya ko to. Sige, ikaw ang bahala. Magpapahanda ako na makakain mo. Buo ang loob ko, hindi ko sasayangin ang ilang linggo ko ng hirap para lang mapunta sa wala. Sinimulan ko ang paghahanap ng mga salitang iyon. Madali lang sana kung diksyonary ang librong naroon. Kaso hindi. Pero hindi ito ang magpapahinto sa akin na magpatuloy sa ginagawa para makuha ang tiwala ni Boss Emmanuel. May mga words doon na halos 1 o 2 oras kong hinanap. Nakadalawang beses na nga nagdala ng juice si Lara sa library. Iniwan lang niya ako nung ipinatawag siya dahil may sugatan na mangingisda. "Dan?" Tanong ni Boss Emmanuel nang pumasok ito sa library. Hindi ko maiwasang humanga sa angkin nitong kakisigan pero hindi ko iyon ipinahalata. Puro gwapo yung mga taong nasa paligid ko. Ang hirap ng magtiwala sa mga ganong klase ng mukha. Hindi ko dapat ipalagay ang loob ko sa taong ito. Kailangang protektahan ko rin ang sarili ko na hindi matulad sa dating Carmela. Malapit na. Bahagya akong umiti. Nang sumapit ang lunch, ay nanatili pa rin akong nakaupo at tutok na tutok sa atensyon sa binabasa ko. Let's eat. Kuha nito sa atensyon ko. Mamaya na lang boss, maganda ang librong to. Inangat ko ang libro tungkol sa business na kanina ko pang binabasa. Hindi pa nga ako tapos sa paghahanap, pero very interesting kasi itong libro. Tayo. Seryoso na anito dahilan para mabilis akong kumilos at lumapit sa kanya. Nang makalapit ay lumakad naman ito patungo sa pintuan. Sumunod na lang ako sa kanya. Nakahanda na ang pagkain. Seafood ang nakahain doon. Parang bigla akong nagutom pero nanatili akong nakatayo habang si Boss Emmanuel ay pumesto sa kabisera. What are you waiting for? Salubong ang kilay na tanong nito sa akin. Si Lara ang mabilis kumilos. Ipinaghila niya ako ng upuan. Nang makaupo na ako, ay iniwan na kami ni Lara at ng iba pang kasambahay. Kung tutulungan kita, gusto kong hindi natin madaliin ang lahat. Sa dami ng pinapagawa mo sa akin, natutunan ko na ang lahat ng ginagawa ko ay kailangan na mahabang pasensya. Kaya ko maghintay, kung kailangan na ihanda ko muna ang sarili ko, ay willing akong gawin ang lahat para sa improvement ko. Ibig sabihin lang nito, kailangan mong baguhin ang sarili mo, Carmela. Hindi lang panlabas, kundi yung Carmela na kilala ng lahat na mahina. Dama ko na ang pagbabago sa akin, Boss Emmanuel. Handa kong ibigay ang 100% na best ko para maging handa. Good. Mukhang satisfied naman ito sa sagot ko. Hindi kita tutulungan kagaya ng ine-expect mong tulong. Tutulungan kitang maging mas handa para ikaw mismo ang gumawa ng mga dapat mong gawin. Hindi ko ilalapat sa palad mo ang lahat ng kailangan mo, kundi ituturo ko sa iyo kung paano mo makukuha ang mga kailangan mo. Do you get it? Tanong nito sa akin. Opo, Boss Emmanuel. Emmanuel, just Emmanuel. Natigilan ako at dahan-dahan pang napatingin dito. Emmanuel. Let's eat. Nang sumunod na mga araw, ay iba't iba pang pagsubok ang ibinigay nito sa akin. Wala akong katiting na reklamo dahil gusto ko talagang baguhin ang sarili ko. Hindi kami nagmamadali. Ginagawa namin step by step upang maging mas handa ako. Ngayon nga ay may pinadalang tao si Emmanuel upang maging mentor ko. Kasalukuyang nasa syudad ang lalaki at may inaasikaso raw itong negosyo. I'm Veronica, Nika for short.
Mabilis kong tinanggap ang nakalahad nitong kamay. I'm Ella. Hindi ba nasabi ni Boss Emmanuel na ayaw niya na sa pangalan na yan? Po? Takang tanong ko rito. Kung plano mong baguhin ang sarili mo, dapat simulan natin sa pangalan mo. Humakbang ito patungo sa table. Kasalukuyan kaming nasa library. Inabot niya sa akin ang folder na kinuha niya roon. Umupo muna ako sa couch. Bago ko, binuklat iyon. Birth certificate, diploma, iba't ibang klase ng certificate at mga legal records na nakapangalan sa pangalang Isabela. From now on, hindi ka na si Carmela Villanueva Montenegro. This time, ikaw na si Isabela, ang asawa ni Boss Emmanuel Alvarez. Napasinghap ako sa labis na gulat sa sinabi nito. Mabilis kong muling tiningnan ang mga papeles na naroon, hanggang huminto ako sa isang marriage certificate at ang nakalagay ay pangalan ni Emmanuel Alvarez at Isabela. Ikinasal 2 years ago. Totoong tao ba tong si Isabela? Takang tanong ko rito. Gagamit ba ako ng katauhan ng iba? Of course not. Sa tingin mo ba may asawa na si Boss Emmanuel? Bahagyang natawa si Nika. Hindi. Hindi siya totoong tao. Si Boss Emmanuel mismo ang pumili ng pangalan na gagamitin mo. Inihanda lang niya ang mga documents sa kakailanganin mo. Tiyak na lahat yan ay legal. Pati ang pirma na nariyan dapat mong pag-aralan. Kailangan mo ring mag-aral ng pagsusulat dahil babaguhin din natin ang sulat mo. Grabe, detalyado ang lahat. Kung aabutin man ako ng ilang taon para sa paghahandang ito, ay willing ako magpatuloy. Hindi kailangan madaliin ang lahat. Lalo't ipinapaalala naman sa samang panaginip ko ang nakaraang naghihintay lang sa balikat ko. Ako si Isabela. Ang sarap sa pandinig ng pangalan na iyon. Tawagin mo na akong Isabela. Of course, dyan naman talaga tayo magsisimula. Lumabas ka ngayon, hanapin mo ang lahat ng tao sa buong mansyon. Magpakilala ka sa kanilang lahat. Tiyakin mo na hindi nila makakalimutan ang pangalan mo dahil ipapatawag ko sila isa-isa kung natatandaan ba nila ang Isabela. Tumango ako rito at excited na lumabas ng library. Tapos na? Takang tanong ni Lara nang makarating ako sa kusina. Umiling ako rito, sabay lahad ng kamay ko rito. Takang tiningnan nito iyon na waring weirdo ako sa kanyang paningin. I'm Isabela. Ha? Tandaan mo ang pangalan ko. Nang bitawan nito ang kamay kong inilahad ko kanina, ay lumapit naman ako sa iba pang kasambahay at nakipagkamay sabay sabi ng bago ko ngayong pangalan. Nang araw na iyon, isinalang ang bagong katauhan ko. Ako na si Isabela, na asawa na lalaking nagligtas ng buhay ko. Tumayo ka ng tuwid. Sinunod ko ang sinabi ni Mentor Nika sa akin. Noong unang araw na gawin namin ito ay ilang na ilang ako. Paano ba naman kasi ay naka-two-piece swimsuit lang ako at may suot ding high heels. Sabi ni Mentor Nika, binibuild up daw nito yung confidence ko na wala naman ang dating Carmela. Habang tuwid na nakatayo ay may nakapatong pang 4 na libro sa ulo ko. Tiyak na aangatan ako nito ng kilay once na mahulog ko ang mga iyon. Anong plano mo? Takpan niyang dibdib mo habang naglalakad ka? Tanggalin mo yan, baka gusto mong palakarin kita na nakahubad dito. Strict ang ani nito sa akin, kaya naman mabilis ko itong sinunod. Walk like a supermodel, Isabela. Udyok nito sa akin. Ilang araw na pero parang may trust issue pa rin ako sa heels na suot ko. Pero sinubukan ko pa rin gawin ang utos nito. Nang sulyapan ko ito sa mabilis na pag-ikot ko habang may libro sa ulo at may suot na mataas sa takong ay nakita ko ang satisfaction sa mukha nito. Ngumiti ako rito habang humahakbang sa kabilang side at muling umikot. Perfect! Nang marinig ko iyon parang nanghihinang napaupo ako. Natawa ito sa naging kilos ko. Akma kong huhubarin ng heels nang lumapit ito at bahagyang paluin ng manipis na stick na palagi nitong hawak ang kamay ko. Magbihis ka na, pero hindi mo tatanggalin ang heels na yan. Kumuha ka ng tubig sa kusina at bumalik ka rin dito, suot pa rin yan. Pero, do it.
Ayaw na ayaw pa naman ito ang reklamo, kaya naman tumayo ako at dinampot ang big shirt na dinala ni Lara rito sa silid na gamit namin ni Mentor Nika. Hindi ko alam kung kanino ito, pero sinuot ko na lang din para naman hindi ako makita ng mga kasama namin na nakatupis lang. Medyo masakit sa binti ang maglakad pababa ng hagdan, pero kailangan kong tiisin para masanay ako. Hindi ko kinalimutan ang turo ng mentor ko kung paano ko dadalhin ang katawan ko habang suot ang heels na to. Ay, ang sexy naman! Nakangising wika ni Lara nang bumungad ako sa kusina. May batang kandong at pinapahira ng ointment ang kamay. Stop it! Saway ko rito. Hindi pa rin ako sanay sa compliment na ganoon. Uminom muna ako ng tubig bago ko nilagyan muli ng tubig at saka umalis sa kusina na bitbit iyon. Kaso saktong paglabas ko ay bumunggo ako sa matigas na katawan ng binata. No, kailangang itanim ko sa isipan ko na asawa ko ito. Mabilis na pumulupot sa bewang ko ang mga braso nito. Nabitawan ko ang baso at nabasag iyon. Oh my gosh! Gulat na ani ko rito. Agad ako nitong inalalayan na makatayo ng maayos. Pagkatapos ay lumuhod ito. Napasinghap ako nang hawakan nito ang hita ko na waring chinecheck kung may sugat ba ako. Ang kamay nitong nakahawak ay hindi ko napigil na pagmasdan. Nakasuot ang palasingsingan nito ng singsing. Yoli, tawag nito sa kasambahay na agad na lumabas ng kusina at lumapit sa amin. Hala, ayos ka lang? Tanong ni Ate Yoli sa akin. Nakita kasi nito ang basag na baso at ang amo naming nakahawak sa hita ko at waring chinecheck ang lagay ko noon. Tumayo na si Emmanuel na seryoso naman ang ekspresyon ng mukha. Clean it. Sa akin ito nakatitig, kaya akala ko ay ako ang tinutukoy nito. Mabilis nitong inawat ang akmang pagtalikod ko. Clean it, Yoli. Opo, boss. Hindi ko inaasahan na hihilahin ako nito at iiwan ang kalat na nagawa ko. Magpalit ka na ng damit, aalis tayo. Naguguluhan man ay tumango ako rito. Inihatid ako nito sa silid na dating ginagamit ko, kung saan naroon pa rin ang mga pambabaing damit na ipinagagamit sa akin ito. Mukhang nadagdagan pa nga iyon. Sinusubukan na naman ako ni Emmanuel dahil may dalawang magkaibang mga klase ng damit sa magkaibang side ng kama. Mga damit na paborito kong isuot at mga damit na ipinapasuot sa Isabela na binuo namin sa katauhan ko. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Sa hani ng mga damit na nababagay kay Isabela, ako nagtungo. Mas classy at slightly revealing ang mga damit na naroon. Dinampot ko ang isang backless silk dress na tiyak kong babagay sa kurban ng katawan ko. Kulay itim iyon, may iba't ibang kulay roon, pero itim talaga ang kinuha ko. Nag-shower ako para matanggal ang amoy pawis na naipon ko sa maghapong session namin ni Mentor Nika. Nag-lotion at perfume rin ako para kumapit ang mahalimuyak na amoy sa aking balat. Hindi na sweet smell ang choices ko ngayon. Mas matapang na amoy. Mas nakakaakit. Nagbabago na talaga ang mga preference ko. Magandang senyales iyon. Pumasok si Lara sa silid na may bitbit na box. Nang buksan nito iyon, ay napasinghap ako nang makita ang laman noon. Set iyon ng jewelries, may kwintas, hikaw, bracelet at singsing. Isuot mo rin to. Mas napasinghap ako nang makita ko ang isang singsing na tiyak kong kapares ng suot ni Emmanuel kanina. Mukha yan yung wedding ring nyo. Kinikilig na ani nito. May ilusyon ito na bagay raw kami ng lalaking iyon, pero malabong mangyari ang tumatakbo sa isipan nito. Wala sa isip ko ang mahulog muli. Nagmahal na ako at sa maling tao pa iyon. Nakakatakot ng sumugal. Tinulungan niya akong maisuot ang mga iyon. Ito rin ang nag-ayos ng buhok ko. Sanay akong nakapusod iyon palagi, pero this time, hinayaan ko ng iyong nakalugay. Kinulot pa nito ang dulo. I think mas bagay sa iyo ang buhok na blondie. Isasuggest ko sa Mentor Nika na ayusin ang hair mo. Nakangiti na ani nito habang nakatitig kami sa salamin. Sa tingin mo? Ani ko rito. Oo, ngiti-ngiti na wika ni Lara. Halika na, baka mainip si Emmanuel. Bagay na bagay mong binibigkas ang pangalan niya.
Kinikilig na naman ito na ikinailing ko na lang. Saktong lumabas kami ay lumabas din ng silid si Emmanuel, ang binata. Humagod ang tingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. Bigla akong nailang, pero hindi ko ipinahalata dahil tiyak na magagalit na naman ito. Let's go. Inilahad nito ang kamay niya. Si Lara na parang maiihi na sa kilig ang siyang humawak ng kamay ko at siyang nag-abot sa lalaki. Magkahawak kamay kaming pumanhik sa huling palapag kung saan may daan patungo sa likod na bahagi, kung saan may helipad. Naghihintay roon ng helicopter na siyang maghahatid sa amin patungo sa kabilang isla. Akala ko ay magyayate kami papunta sa kabilang isla, pero helicopter ang ginamit namin. At kasalukuyan na nga kaming narito sa helipad ng pinakamalaking hotel rito. Anong gagawin natin dito? Tanong ko. Naiilang ako na magkahawak ang kamay namin ngayon, pero kailangan naming magtiis dahil parte ito ng pag-arte naming dalawa. May mga kaibigan akong gusto kong ipakilala sa iyo. Alam ba nila kung sino ako? Kabadong tanong ko rito. Alam nilang asawa kita, Isabela. Napangiwi ako. Hindi nila alam na nagpapanggap lang tayo? Makulit na tanong ko rito. No. Cold na ani nito sa akin. Bumuntong hininga ako sa katumango. Gusto ko sanang tanungin kung bakit, pero hindi na ako nagtanong pa. Go with the flow pero sa loob-loob ko ay hindi ko pa rin mapigil ang sarili na hindi kabahan. Sumakay kami ng elevator na mahigpit pa rin ang hawak nito sa aking kamay. Relax, ani nito na hindi man lamang tumingin sa akin. Isipin mo na lang na simula na ito, kung kakayanin mong humarap sa mga taong naghihintay sa atin, ay tiyak kung kayang-kaya mo na ring harapin ang mga taong babalikan mo sa Santa Estrella. Okay, sagot ko rito. Nang bumukas ang elevator, ay hindi pa rin ito binibitawan ng kamay ko. Sa restaurant kami ng hotel nagtungo. Walang gaanong tao, pero isang grupo ng mga lalaki ang umagaw ng atensyon ko. Damn man, mukhang totoo nga talaga ang sinabi niyang may asawa na siya. Dinig naming ani ng isang lalaki na long hair at naka-orange coat. Nang makalapit kami sa 5 lalaki na biglang sumeryoso ang ekspresyon ng mukha, ay bahagya akong umiti sa mga ito. Are you freaking serious? Nakaangat ang kilay ng isa. She's Isabela, my wife. Hindi naman umiinom ang mga ito, pero sabay-sabay na nasa mid. Let's go. Sabay-sabay na napatayo ang mga lalaki. Anong let's go? Maupo muna kayo rito. Gusto naming makilala maganda mong asawa. Fucker. Seryosong wika ni Emmanuel sa kaibigan nito. Ngunit tumawa lang saka bumalik sa seryosong ekspresyon ng mukha nang makitang nakatingin ako. I'm Danilo. Naglahat ito ng kamay. Akman tatanggapin ko na iyon, ngunit naunang nakipagkamay si Emmanuel na ikinabungis-ngis sa mga kaibigan nito. Nice meeting you man. Napasimangot si Danilo sa kabinawi ang kamay. Have a seat. I'm Joaquin, Isabela. Nagtaas na lang ito ng kamay dahil wala rin naman planong bitawan ni Emmanuel ang kamay ko at tiyak na ito na naman ang makikipagkamay. I'm James. Mukha itong suplado. Pablo, I'm Marquez. Sagot ng panghuli. Pinaghila ako ni Boss Emmanuel ng upuan. Sweet pa ang boses na pasasalamat ko dito. Saan kayo nagkakilala ni Emmanuel? Tanong ni Danilo. Umakto lang akong hindi kilala ang mga ito. Pero simula nang i-mentor ako ni Mentor Nika ay pati si Emmanuel at ang mga kaibigan nito ay pinag-aralan ko. Kailangan maging makatotohanan ang lahat. Sa isla, tugon ko sa tanong ni Danilo. Kailan kayo kinasal? Bakit di nyo kami inimbitahan? 2 years ago, sa isla rin. Confident na ani ko rito. Umarko ang kilay ni Danilo, habang daig ko pa ang specimen na pinag-aaralan pa ang ibang kaibigan. Yung atensyon at tingin nila sa akin ay isa sa pinakaayaw ko noong si Carmela pa ako. Pero ngayon, mas normal na ang tibok ng puso ko. May kaba, pero normal na iyon. Hindi ko na maihahalin tulad sa dati yung nararamdaman ko. Bakit hindi kita nakilala noon? Sumasama rin naman ako sa isla. Si Marquez ang nagsabi noon. Matiim ang titig nito sa akin.
Pinapatago ko siya sa kabilang villa. Doon siya nagstay. Sagot ni Emmanuel. Wow, so possessive naman. Manghang-ani ng mga ito. Hindi pa rin ako naniniwala. Singit ni James sa usapan. Natigilan ako. Hindi ba effective ang chemistry namin ni Boss Emmanuel? Well, pwede naman naming ipakita ang marriage certificate namin. Bumisita kayo sa isla. Nakangiting ani ko sa mga ito. Magka-holding hands pa rin kaming dalawa ng lalaking katabi ko. Bahagya pa nitong pinisil ang palad ko na hawak nito. Bakit noong si Daniel ang kasama ko ay hindi ko nararamdaman yung ganito? Pakiramdam ko kasi kahit pagpapanggap lamang ito ay proud ang lalaki sa akin. Nung si Daniel, parang hindi ko maalala na nakaramdam ako ng ganito. Never bang naging proud ang dati kong asawa na ako ang asawa niya? O baka yung ibang gesture niya ay pakitang tao lang talaga. I think it's real. Si Pablo na tumitig sa kamay namin ni Boss Emmanuel na hindi nagbibitiw. Ano ang favorite food ng asawa mo? Natigilan ako, saka dahan-dahang tumingin kay Emmanuel. Seryosong tumitig ito sa mga mata ko, saka unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi nito. Habang nagtititigan ay sumagot ako. Seafood. Favorite color niya ay black and white. Ayaw niya sa maingay, pero gusto niya makinig sa bawat kwento ko. Pati ang tinig ko ay sinserong-sinsero na waring sanay na sa pagsisinungaling. Part of the act. Wow! Hindi ko alam kung sino ang nagsalita, pero pakiramdam ko ay nagagawa ko naman ang inaasahan ni Boss na dapat kong gawin sa harapan ng mga kaibigan nito. That's enough. You're very convincing. Pakisabi kay Mentor Nika ay napakahusay niya. Napasinghap ako sa tinura ni Joaquin na nakangisi. Namilog ang mata ko na tiningnan ko sila saka si Emmanuel. Alam namin, inutusan lang kami ng kaibigan namin. Sinulyapan ko si Emmanuel na nagkibit balikat, saka binitawan na ang palad ko. Saka lang ako tumango-tango nang magets na ang ibig sabihin ng ginawa nila. May gusto ba kayong kainin? Tanong ni James, saka ito sumenya sa waiter na waring nag-aantay talaga para sa mga lalaking ito. Nang makuha nito ang menu ay inabot niyon sa akin. Ibinaling ko ang tingin kay Boss na waring humihingi ng permiso. Go on, tipid na sagot nito. Pasta lang naman ang pinili ko. Pinili ko yung favorite ni Emmanuel na pasta, saka fresh juice. If you need us, pwede kang lumapit sa amin, panimula ni Marquez ng usapan. Alam nila dahil sila ang kinausap ko noon para kumalat ng mga impormasyon about you. Sa simpleng mga salita nito ay nasagot agad ang tanong sa utak ko. Kaya pala. Salamat sa pagtatago ng sekreto ko. It's not a big deal. Good luck. Wika ni Pablo. Nagpapasalamat ako rito. Business talaga ang pakay ng lalaking nasa tabi, kaya ito nagpunta rito sa kabilang isla. Isinama lang ako para subukin ang kakayahan ko. Sa dami ng magagandang libro na nasa library ni Emmanuel, ay na-refresh ang utak ko tungkol sa business. Kaya naman, habang nag-uusap ang mga ito tungkol sa pinaplano nilang negosyo, ay nakakapagbigay rin ako ng ideas. Mukha namang natutuwa sila sa mga ideas and suggestion ko. Plano mo bang magtrabaho? Mag-apply ka kaya sa company ko? Wika ni Marquez. May kailangang i-prioritize si Isabela. Singit ng asawa ko. Well, kapag natapos ka, why not sumubok ka? Bakit kailangan pa niya mag-apply sa'yo kung pwede naman siyang magtayo ng negosyo? Nakikita ko matalino ka, Isabela. Si Joaquin na nag-thumbs up pa. Stop! Marami pa siyang dapat matutunan. Seryoso na wika na lalaki sa tabi ko na muli nang inagawang atensyon ng mga kaibigan nito. Habang ako, nagpatuloy lang sa pagkain. Matagal ang naging pag-uusap ng mga ito, to the point na ginabi na kami, pero hindi pa rin sila tapos. Inaabot ni Emmanuel ang phone niya sa akin. Takang tiningnan ko iyon. Gamitin mo muna para hindi ka mainip. Sagot nito nang makita ang pagtataka ko. Tinanggap ko iyon sa kabinuksan. Walang games, kaya naman nag-search na lang ako. Iniwasan kong mag-search ng tungkol sa Santa Estrella.
Yung mga tanda kong bili ni Mentor Nika ang hinanap ko at binasa. Naramdaman ko ang pagpatong ng quote ni Emmanuel sa balikat ko, pero hindi ko pinagtuunan ng pansin dahil focus ako sa binabasa ko. Malamig na rin pala, hindi ko pansin kanina. Nang matapos sa pagbabasa ay wala naman ako ngayong magawa. Nang makita ko ang kamera ay pinindot ko na lamang iyon. Busy naman sila. Kinuhanan ko ang larawan ng platong pinagkainan ko. Sunod ang wine glass ni Emmanuel na hawak niya kung saan ay agaw atensyon din ang suot nitong wedding ring. Sunod ay sinubukan ko namang mag-selfie. Hindi ko naman siguro naiistorbo ang mga ito. Panakanak ang napapabungis-ngis dahil sa mga wacky poses ko. Bahagya akong nag-post ng side view, nang tingnan ko iyon ay napangiti ako. Nakuhanan din kasi si Emmanuel na seryoso ang ekspresyon ng mukha at titig na titig sa mga kausap na hindi naman sakop ng picture. Sunod kong ginawa ay nag-selfie na ang background ay mga kaibigan nito. "Excuse me," mahina ang tinig na ani ko. "Where are you going?" tanong ng asawa ko. "Naiihi kasi ako." Akala ko ay okay na iyon, pero tumayo rin ang lalaki. Napatingin ako sa mga kaibigan nito na mukhang hindi naman big deal ang pag-alis ng kaibigan. Dahil naiihi ay tumango na lang ako. Ito pa ang nagturo sa akin kung saan ang restroom. Umihi lang naman ako. Nang lumabas ako sa restroom ay inabutan ko itong nakasandal sa pader sa tapat ng pintuan ng restroom. Naghihintay sa akin. Mukha lang itong walang pakialam, pero natuwa ako sa gesture niyang ito. Sumunod ako rito nang tumalikod na ito at lumakad na pabalik sa mga kaibigan nito. "Boss, pwede bang maglakad-lakad saglit?" tanong ko rito. "Go on, wag ka lang lalayo." Inabot nito sa akin ang cellphone na inilapag ko nga pala sa table nang tumayo ako at nagpaalam na magbanyo. Tinanggap ko iyon. Suot ko na mismo ang coat nito nang tumalikod ako habang palabas ng hotel. Dahil buhangin na palabas pa lang ay hinubad ko ang heels at binitbit lang iyon. May mga naliligo pa sa dagat kahit gabi na at malamig. Nagkakatuwaan din ang grupo ng mga babae sa kabilang side na may bonfire at pinalilibutan nila iyon. Ang saya nila. Mga bagay na hindi ko naranasan nung nasa edad nila akong ganoon. Nagpasya akong umupo sa beach chair na bakante. Komportable na isinandal ang likod sa upuan at malayo ang ginawang tingin. Maraming bituin, ang payapa ng pakiramdam ko. Masarap din ang hangin sa balat kahit malamig. Exposed naman ang legs ko dahil maiksi lang naman ang suot ko. Akalain mo yon, yung mga damit na ayaw ko dati ay nakukuha ko na ngayong isuot. Hindi ko alam kung bakit kusang humaplos ang palad ko sa aking tiyan. Nanganak na siguro ako ngayon kung hindi lang ito nawala. Yakap-yakap ko na siguro siya. Naranasan ko na rin siguro magpuyat para palitan siya ng diaper at painumin ng gatas. Ang agang kinuha sa akin, yung anghel na akala ko ay bubuo na sa akin at sa aking asawa na si Daniel. Siguro kung hindi kami nito nagkasira at hindi ito nagloko, ay masayang kalong nito ang sanggol at tinihehele na. Isa sa dahilan kung bakit mas nag-alab ang puso ko nang balikan ng mga ito at parusahan. Para sa anak ko, para sa munting anghel na hindi ko man lang nagawang protektahan. "Let's go." Napukaw ang atensyon ko sa lalaking naupo sa bakanting upuan sa tabi ko. "Boss, uwi na tayo sa kabilang isla. May lakad pa ako bukas." Tumayo rin ito agad at humakbang na. Mabilis naman akong sumunod dito, pero agad ding tumakbo pabalik sa upuan dahil naiwan ko ang heels ko roon. Saka humabol sa lalaki na tuloy-tuloy lang ang paglalakad. Hindi ko na isinuot pa ang heels. Naglakad ako na nakayapak. Hindi ko na rin nakita ang mga kaibigan niya. Sa helipad kami nagtungo at doon ay inabutan namin naghihintay na ang helicopter na maghahatid sa amin sa islang pag-aari ng lalaki. Good job naman siguro ako ngayon. Wala naman kasi ako narinig na reklamo sa lalaki.